matunog ngayon yung issue ng ayuda Yes. program. And you spoke out against it, right? You could have benefited from it, Yes, I could. but you chose to speak against it. Bakit? Well, it's not the right thing to do. Alam mo, kasi pag pinapaasa mo lang ang mga tao, lagi na lang ayuda, tatama rin na yan. No? At the way it is being administered, mali rin. No? Sipin mo, walang transparency, wala ring accountability. The local government is not even informed kung sino yung mga binibigyan. And I've heard from some other mayors as well, because we have a group of mayors who believes in good governance. They have been reporting na the SWD, because they were given instructions by congressmen na they will not share their database with the local government unit. Alam mo kasi ang local government unit, meron kaming sistema eh. May sistema talaga na itinuro ang DSWD mismo na how to really identify yung mga qualified beneficiaries ng mga AICS and AKAP programs. Pati na rin yung mga TUPAD programs. Dapat yan merong defined na parameters. Pero dito walang sharing of database. Nagkakaroon ng redundancy. What does that tell you? Kung walang sharing ng database? Isa lang yon. May tinatago sila kung sino yung mga beneficiaries nila. And I learned, nakita ko rin yung mga ebidensya na pinakita sa akin ng ibang mayors na may mga nabigyan ng mga barangay officials, nabigyan ng mga nasa DepEd, nabigyan din sa mga media. So, ibig sabihin, they were not qualified. Instead, most likely, these are supporters of politicians. Paulit-ulit na nabibigyan. Kaya ayaw nilang ipakita. Kasi paulit-ulit na nabibigyan. Kaya nakakalungkot isipin na ganun pala yun. But the fact remains, Mayor, that a lot of our people need help. Yes. And for some, it's just that one break, one lifeline can make all the difference. Pero kapag boto naman at utang na loob ang kapalit, anong mangyayari? Pwede ka bang magbigay ng tulong na hindi boto or utang na loob ang kapalit? That is precisely what is happening, Carmina. Pagbigay, gusto nilang ipaalam sa tao na ako ang nagbigay niyan. Galing sa akin yung pera, kaya ang utang na loob mo sa akin. Yun ang gusto nilang i-insinuate sa tao. Instead of telling the people na, this money, you don't even have to thank me. Kasi this money actually came from you. These are the taxes that you've been paying, and we're just returning it back. So you don't have to thank us. Instead, you should thank the person behind you, beside you, and tell them, thank you for paying your taxes. But they're not doing it. That's the way we do it, Carmina, sa local government. Sa akin, sa Baguio, that's the way I do it. Pero sila, hindi. Gusto nila, sila yung nagbibigay ng pera. Hawak-hawak na yung pera, bibigay nila yan. Utang na loob mo, parang utang na loob mo sa kanila. At ang masama pa, siguraduhin nila na kukunin nila yung dalawa. Aside from yung nag-fill up ka na ng form, merong two important na information na gusto nilang makita sa bawat nabibigyan nila. Full name mo, and of course, your cell phone number. Tapos? At yun na yun. Yun yung mga text brigade na yun. Text brigade na nila yun. No? Tapos, anong guarantee na nasusunod talaga yung proseso na dapat ang isang beneficiary, dapat every 3 months kung sakasakali man, nagkakadoble-doble nga, di ba? Tapos, kung sabay-sabay pa na nag-release ng AKAP, MAIP, o kaya AKAP at TUPAD at AICS, namomblema yung mga agencies kasi baka magdoble-doble. So, nagkakaroon pa sila ng interagency meeting. Kinakwento mismo sa akin to, na mga personnel from the agencies, na national agencies of government na, sir, kailan mag-usap-usap kami kasi bag no doble sir yun sa amin kasi sobra-sobra sir na dumating ang suporta. Ganun ang nangyayari. And one particular individual staff even mentioned to me na allegedly, sabihin sa kanila is
Basta ang listahan galing dun sa congressman, no question asked na yan. Silent na lang kayo dyan. What's wrong with that? Ito, completely wrong. Ibig sabihin, walang transparency. Bakit ayaw? Bakit silent? But Allegedly. Mayor, you're on your second term, Yes, right? As City Mayor of Baguio. Ito ba yung kauna-unahang pagkakataon na ganito yung nangyari? Na biglang nawala ng transparency, biglang dumadaan lahat sa politiko. Is this the first time that it's happening or it's been happening for a while? Well, during the time of President Duterte, meron naman. Pero there's transparency. Hindi kami namumblema na makipag-confer sa mga agencies like the SWD kung baka na-doble na. So there are exchanges of data. Pero ngayon lang kami na nagulat ako Nawala talaga At kinonfront ko rin yung DSWD. Ang sinabi sa akin, Privacy Act daw. It might be a violation of Privacy Act. This is also one of the issues that I raised with Secretary Rex. Wait a minute. Violation of data privacy, pero constituents niya yun Precisely. Kaya hindi ko nga makuha yung reason nila na it's a violation of the Privacy Act. And hindi ko, I don't really understand where is the violation there. Ang intention lang naman namin is wag lang magdoble, wala lang redundancy. No? Pero for some reason, yun ang pinaka-convenient na nila Convenient na reason nila. And this is also a matter that I've already referred to the no less than Secretary Rex. At binanggit nga niya sa akin na it's a privacy issue. So, hindi ko na lang question kasi alam mo naman na pressure din si Secretary Rex. Alam mo si Secretary Rex talagang probably one of the best secretaries siya na nakita ko rin. Pero nakatali rin siguro yung kamay niya kaya hindi rin siya gaanong makapag-desisyon na maayos. Ikaw, Mayor, you've never come across as someone na nakatali, nakaipit. Of course, may mga question before, pero parang you would always speak your mind out. You would always say what you want to say. Recently, may sinabi ka, sabi mo si Speaker Martin Romualdez, in so many words, nagpapamudmud ng pera na galing sa pondo for social programs, for aid programs. Yes. No? Sabi naman ni Congressman Mark Go, hindi totoo yung mga sinasabi mo. So my question is, why should we believe you and not Congressman Mark Go? Alam mo, may nagsisinungaling dito. Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Why? Because very reliable yung sources ko I've been with the Philippine National Police, I've been with CIDG, and I know how to evaluate my information. At kung reliability lang pag-usapan at credibility, siguro very reliable yung mga information. Kung minsan nga kinokorek pa nga ako ng mga informant ko na hindi ganon, ganito yan. So, talagang ilang beses ko na yan na binalidate. Kaya, alam mo, kung pag-aaralan mo lang yung unang salita ni Congressman Marco na sinasabi niya na wag na lang politikahin, suportahan na lang. Ibig sabihin niyan, totoo, di ba? Saka bigla na lang siya nagsalita uli na hindi totoo yan 777. Well, kulang na lang banggitin ko rito kung sino yung mga informante ko Pero ako na nagsasabi sa'yo, highly reliable yung informant ko. Kaya sabi ko nga dalawa yung nagsisinungaling dito, but definitely hindi ako. Siguro sabihin ng iba, anong mali doon? Anong mali na dumadaan ang pondo sa politiko? Anong mali doon na nagpapamudmud ng pera di umano si Speaker sa mga sorties, nagbibigay sa mga kongresista? What's wrong with that? Unang-una, ganun na lang ba kadali ang pag-disburse ng pera na ang decision nanggagaling lang sa yung process of disbursement? Hindi ba merong defined na process flow yan? Hindi yung kung ano yung gusto ng speaker, kaya na niya kagad ibigay. Diba? Kung kami nga sa local government, bago namin disperse, kailangan dumaan sa isang proseso na very tedious. Sila, pwede ba yung I want this, I want that, patapos implement mo kagad? Pangalawa, bakit hindi sila transparent?
Di ba? Bakit hindi sila transparent? What are they hiding? Another is, alam mo, saan nanggagaling yung pondo? Saan nila kinukuha yung pondo? Why is it that many are silent? Ikaw lang ang nagsasalita, Mayor. Ikaw lang ang nagsasabi na ganito nga ang patakaran. Why are they silent at ikaw hindi? Alam mo, minsan pag nakakausap ko yung mga ibang mayors, na minsan nakakatanggap din ng AIX, TUPAD, MAIP sa iba't ibang mga lawmakers. Katulad ko, nakakatanggap din ako sa senator, ako nakakatanggap. Nakakahingi ako doon. Minsan, nakikiusap talaga ako kasi kailangan namin. Yeah. Alam mo, baka mawalan sila ng tubig sa gripo nila. Kaya takot din sila magsalita. No? At naintindihan ko naman sila. Second is, siguro hindi rin sila sanay na makipag-away. Kaya ako naman, nasanay na sa mga conflict. Kaya ako na lang ang pinapakiusapan nilang, Mayor, ikaw na lang magsalita. Huwag na lang muna kami. Kasi kawawa lang kami. At least ikaw, marami kang suporta. Lalo-lalo na sa uniform service, sabi sa akin. Kaya malakas ang loob ko magsalita. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi ako natatakot sa sarili ko, kaya sa security ko, sa safety ko. Siguro not much for myself, for my safety, but for the safety of my family. Kasi kung may plano silang gawin sa akin, paano kung kasama ko yung pamilya ko sa loob ng sasakyan? May ganun ba? May banta ba? Ako, yung ganitong mga issues kasi talagang very sensitive. Kung naramdaman ko nga to nung panahon na nagsalita ako laban sa isang chief PNP, incumbent chief PNP. Tapos yung laban ko rin sa mga, when I revealed about the drug business, wherein yung mga drug lords nakakulong na nga, bakit sila pa rin nagmamanage? Nararamdaman ko pa rin na kayang-kaya pa rin nila akong gawan ng saktan. But despite the risk, why is it worth it? Well, someone has to speak up. But are you trying to be a hero? Are you trying to be a martyr here? No, hindi naman ganon. Pero, if we're not going to speak up and speak out, if we remain silent about this, what's going to happen 10 years, 5 years from now, 10 years from now, Carmina? Our young people will be suffering. You saw my grandkids. I don't want them to be suffering 5 years, 10 years from now. I want to leave a legacy, a noble legacy for them to be able to make sure that their future is they have a bright future, a good future for them.